Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, nag-react agad po mga kabida. Ito hong dalawang leaders po ng House Committee on Justice po sina Congresswoman Jervil Luistro po, ang chairperson po ng Justice Committee at ito hong si Congressman Joel Chua mga kabida. Patungkol po ito sa petisyong inihain po kanina lang po diyan po sa Korte Suprema mga kabida ng grupo po ni Attorney Israelito Turion upang ipatigil po mga kabida ito hong impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte diyan po sa Committee on Justice sa House of Representatives mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong kanilang reaction po mga kabida. Alright, ang sabi po dito, tuloy hanggang walang TRO. Ayan, hinihiling kasi mga kabida ng kampo po ni Attorney Turion na maglabas po ng temporary restraining order po o di kaya ito hong preliminary injunction po mga kabida ang Korte Suprema para po matigil ito hong impeachment proceedings po Sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Rep o Representative Jervil Luistro na karapatan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na questionin sa Korte Suprema ang gumugulong na impeachment proceedings sa Kamara. Giit ni 3rd District Manila Representative Joel Chua, hindi hihinto ang komite sa pagdinig hanggat hindi sila pinatitigil ng SC. Ayan, naninindigan din si Luistro mga kabida na sinusunod lang nila ang nakasaad sa konstitusyon at sa House Rules ukol sa impeachment. Ayun. So dinipensahan po nila yung kanilang action po mga kabida na sinusunod lang daw nila yung rules nila at yung nakasaad po sa ligang batas Ang tanong kasi diyan sinusunod ba nila yung kanilang role bilang initiator po okay, ng impeachment dyan po sa House of Representatives. Okay? Alam ba nila na ang kanilang role lang dyan is to initiate the proceedings? Hindi ho gumawa po ng mini trial po, mga kabida? Yun yung malaking tanong dyan, sa kanila, kung alam ba nila yon. Kasi tila, yun yung ginagawa po nila eh. Kaya nga, kini-question po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte po, mga kabida, ano ba talaga ang role po ng House pagdating ho sa impeachment? Okay? Kasi po ang nakalagay po sa saligang batas mga kabida, sila po ang mag-initiate po mga kabida ng impeachment proceedings. Ibig sabihin, okay, sila po ang tatanggap po mga kabida ng complaints, alright? And then i-refer po mga kabida doon po sa Committee on Justice at ang Committee on Justice na po ang siyang magdidetermine na po mga kabida kung meron bang probable cause. Ayan. So sa inilatag po mga kabida ng guidelines ng Korte Suprema, malinaw po na dapat bigyan po mga kabida ng Committee on Justice ng due process at respetuhin po ang karapatan po mga kabida ng respondents. At dito ho sa reklamong ito, ang respondent po mga kabida ay si Vice President Sara Duterte. Tila sumobra po sila mga kabida sa kanilang ginawa sa halip na determination lang po para ho sa probable cause, gumagawa na po sila ngayon ng tila mini trial po Yun yung sinabi po mga kabida ni Congresswoman Jervil Luistro na gagawin daw nila ang mini trial po mga kabida. So ito palang pagsabpina po sa mga testigo, okay, pagsabpina po ng mga dokumento na relative po kay Vice President Sara Duterte, katulad na lang po mga kabida ng kanyang salin. And later on, okay, batay ho sa anunsyo po mga kabida ni Congresswoman Luistro na isusubpina daw nila yung mga bank accounts at other bank documents ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa po So doon pa lang malinaw na po na papunta na po doon ho sa mini trial po mga kabida yung Committee on Justice, which is labag po sa saligang batas. Kasi malinaw po, kagaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, ang Senado lang po bilang impeachment court ang meron pong karapatan po na gumawa po ng pagdinig o hearing po o trial po mga kabida Okay?
sa impeachment proceedings laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kaso lang, yun nga sumobra sa pagnanais po makabida na gipitin at saka ulanin po ng mga tanong, okay? Pag-uusisa po makabida ito kung si Vice President Sara Duterte. Alright? Frustrated kasi itong mga mambabatas po, Kasi gusto kasi nila makabida during the proceedings, inimbitahan po nila ito kung si Vice President Sara Duterte. Kaso hindi ho sumipot Kasi unang-una po, alam na po ng Vice Presidente po, mga kabida, yung plano po ng mga kongresista laban po sa kanya Alright? So, inunahan na po. Ina-anticipate na po ng Vice Presidente, baka ulanin ako ng mga tanong ho dito, Baka gipitin po ako dito, mga kabida. So, yun. Tsaka, sa totoo lang po, hindi naman po na natatakot po ang Vice Presidente po, na harapin itong mga mambabatas, mga kabida, meron lang talagang nakitang butas po itong kampo po ni VP Sara po, mga kabida, sa ginagawa po ng Committee on Justice. Unang-una po, hindi na po nila ni-recognize po yung jurisdiction po nila, mga kabida. Okay? Doon pa lang sa sagot po, na isinumiti po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, malinaw po na ini-question po nila, mga kabida, yung jurisdiction, Dahil ho doon sa answer out cautelam po, Meaning, with caution, alright? Kasi without prejudice po, mga kabida, later on, pwede ho sila magsampa po ng petisyon, Diyan po sa Korte Suprema, kung sakali man po, meron po silang makitang labag po sa saligang batas po, mga kabida. At yun nga inunahan po sila, mga kabida, ng kampo po ni Attorney Israelito Torion. Okay? I was expecting, na magpa-file po sila ng petisyon, ito kung kampo po ni VP, yung defense team ngayong araw, mga kabida, since Friday po ngayon, last day po ng working days, mga kabida. Alright? Pero, yun nga, na-surprise po tayo, grupo pala ni Attorney Israelito Torion po, ang naghain po ng petisyon. Alright, mga kabida, with prayer, na maglabas ito hong Korte Suprema ng TRO o di kaya preliminary injunction po, mga kabida. Now, dito sa sinabi po ni Luistro at saka ni Congressman Chua po, mga kabida, hindi daw nila ititigil ito hong pagdinig po nila, mga kabida. In fact, during the resumption po, mga kabida, ng pagdinig po ngayong April 14, nakatakda hong isa lang po nila, mga kabida, ito hong si Mr. Ramil Madriaga po, ito hong self-confess na bagman, ni VP Sara, mga kabida, okay? Kung wala hong TRO na ilalabas po ang Korte Suprema, Kasi sabi po dito ni Jervy Luistro, okay, ititigil lang po nila, mga kabida, ito hong pagdinig, yung proceedings dyan po sa House Committee on Justice kung meron pong ilalabas na TRO o preliminary injunction po, mga kabida, ito hong Korte Suprema. Pero hanggat wala, magpapatuloy po yung kanila hong pagdinig, po, mga kabida. Alright? So, abangan po natin to, mga kabida. Ako, naniniwala po ako na magpa-file din ito hong kampo po ni VP Sara, ito hong defense team ng petition po, diyan po sa Korte Suprema po, mga kabida, po. Dito sa ginagawa po ng House Committee on Justice, Yun palang palabas po nila ng subpoena, mga kabida, sa Office of the Ombudsman, okay, para i-require po ito na ilabas ito hong SALN po ni VP Sara, mga kabida. Malaking question na po 'yon. Okay, doon ho sa kampo po ni VP Sara, mga kabida, Okay? At in fact, yung ginawa po nila, na pinagbawalan po nila itong mga abogado po ni VP Sara na magtanong sa mga testigo at mag-cross-examine po sa mga testigo, malinaw po na meron pong paglabag po, sa kanyang karapatan, Due process po, mga kabida. Tandaan po natin,
Sinabi po ng Korte Suprema dun ho sa decision po ng Duterte versus House of Representatives, ano, na dapat bigyan po ng due process at igalang ang karapatan po, ano, mga kabida, ng akusado o ng respondent po, ano. Okay? Ito po yung decision po, mga kabida, kung saan po idineklara po ng Korte Suprema, ano, itong unang articles of impeachment po, mga kabida, na inihain po dyan po sa Kamara de Representante noong 2025 at inakyat po, mga kabida, no, sa Senado. Alright? Dahil ho, labag daw sa saligang batas. Okay? Unconstitutional daw, ano, mga kabida. Ito hong articles of impeachment. Alright? Doon pa lang, strike 1 na po. Ito hong House of Representatives. Naghain po sila ng motion for reconsideration, ibinasura po. Alright? Yon. Ang masaklap po, mga kabida, 13-0 po. Okay? Halos sila lahat po, mga kabida, bumoto po against dito ho sa articles of impeachment. Meaning, wala hong ni isa po sa kanilang pumabor. Okay? Nagtataka po kayo, bakit 13 lang po sila, no? Kasi po, 2 po sa kanila, mga kabida, absent po, ano? Okay? So, hindi ho nag-participate. So, 13 lang po yung nag-participate during that time. So, sila lahat po, mga kabida, bumoto po against sa articles of impeachment. Kaya, yun. Okay? Ibinasura po, mga kabida, at pati yung motion for reconsideration po ng Kamara, ibinasura din. So, doon po nag-umpisa, naglatag po ng guidelines ng Korte Suprema na sa susunod na impeachment proceedings, kailangan po ng due process at saka pagrespeto po sa karapatan po ng akusado at respondent po, ano, mga kabida. Yun ang ginawa po nila Kaso lang nasobrahan. Imbes na more on assessment lang po, ano, okay? Doon ho sa complaints at saka doon ho sa sagot para to come up kung meron bang probable cause o hindi, gumawa na po ng mini trial, mga kabida. Diba? So, sumobra po. Sa kanila hong pagnanais na bigyan po ng due process, sumobra po sila doon. Okay? So, abangan po natin to kung maglalabas ba ng TRO ito hong Korte Suprema, ano, mga kabida, o hahayaan na lang po nila ito. Okay? Hindi na lang po nila pakikinggan ito hong petition po ng SC. Kasi, total, hindi naman po sila party doon ho sa complaints, ano, mga kabida. Okay? Okay sana kung ang kampo po ni VP Sara po yung nagpetition po, ano? Kasi ang agreed po dito, ito hong si Vice President Sara Duterte. Pero ayon po sa ating batas, kahit sino po, mga kabidang, pwede hong maghain po ng petisyon. Wala hong ipinagbabawal po, mga kabidang, Korte Suprema, ano, to file petitions. Kahit sino po kahit na ordinaryong tao po, pwede hong magpetisyon po, ano, mga kabida. So, walang rason na hindi po ito aksyonan po, mga kabida, no, ng Korte Suprema. Most probably, kung natanggap po ng SC ito hong petition po, mga kabida, ano, kanina, baka meron po silang utos po, ano, doon po sa Committee on Justice na sasagutin ito hong petition na ito. Okay, mga kabida. Alright? So, yun po yung reaction po ng Committee on Justice. Okay, 2 ho sa mga leaders po nila, mga kabida. Ito hong si Congresswoman Jervin Luistro at Congressman Joel Chua, ano, mga kabida. At least, recognize po nila ito hong karapatan po ng Vice Presidente, ano, na maghain po ng petition. Okay? Questioning the constitutionality, ano, ng impeachment proceedings, mga kabida, no? And good to know din, mga kabida, no, na handa po silang itigil ito hong impeachment proceedings kung sakali man po maglabas po ng temporary restraining order or preliminary injunction po, mga kabida, ang Korte Suprema. Okay? Para po sa inyo opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.